Asa yung media doon? So, bali ito yung video natin. Kasi nakon lang ako, no? Oo. Grabe, daming ginto. Daming ginto. Siguro pag kayo napunta rin sa trabaho niya, tapos makikita niyo yung mga gold. Oo nga, no? Ito mga kwento. Ikaw pala sa kasi naka 916 siya eh. Ito yung ginto na kikita niya. Oh. Ayun, oh. Kita niyo, oh. Talagang kumikinang, ano? Dito, ang dami, oh. Oh. Kumikinang, oh. Ang dami! Yan po, nangingitab. Puro gold po yan minsan. Oh. Kada. Hey, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, ngayong araw, meron po tayong makakasama isang kapwa din natin trainee dito sa Japan. So, ngayon, makakasama natin si Idol. Idol, pakilala sa mga viewers natin. Konbanwa, minasang Brian des, Yoroshiku onegaishimasu from Pangil, Laguna. Idol, ilang taon ka na? Bali ako ay mag-35 na. Mag-35 na? September 1. So, pamilyado na? Yes. So, itong mga kwento, no, itong may bibigyan na experience sa pag-apply ng trabaho ni Kuya. So, malaking tulong sa mga gustong mag-apply. So, antabayan niyo po yung kabuuang pag-uusap namin ni Kuya para at paano makapag-share kami kung paano apply itong trabaho na ito. Ilang tama nito, Idol? Bali, 3 months pa lang. 3 months pa lang dito. So, saan ka nag-apply sa agency? So, bali, ang agency po namin ay sa Prudential Employment Agency, Las Piñas City, Talundos. Yun, no? Kompleto. Talagang tanda pa ni Kuya yung address. So, ilang taon nang tinatanggap nila sa agency? So, bali, depende po sa category, 35 pababa po. Meron pang category talaga. Meron pang halimbawa, meron pang 40 years old pababa doon? Wala, hanggang 35 lang pababa. Depende po sa category yung pwede nyo apply sa age nyo po. Sa pag-apply, ano yung una-una lang hinahanap? So, bali, ang hinahanap po nila ay work experience. Work kailangan, ilang taon? Depende po. Pwede pong 2 years, pataas, mga ganyan work. Mas maganda kung mas mataas, yes. Mas mahaba yung experience, mas malaki chance. So, sa pag-apply mo sa agency, taga Laguna ka, di ba? Yes. Laguna. So, ilang buwan yung inantay mo para bago ma-select? So, bali, nakatatlong interview po ako. Ito pong pangatlo ay ang wheel drilling. Bali po, reserve lang po ako. Yung isa pong selected, nagka-problema po sa medical. So, bali ako po yung pumalit na tinawagan. Ayun. Kaya yun, nagdire-diretso. Yun, pasalamat tayo sa dahil, akala mo siyempre hanggang doon na lang, Yes. Yung pala, meron pa palang, ito mga kwento, kagaya sila ni Kuya, depende sa yung category kung ilang taon yung itatanggap ng agency at yung experience. So, hindi ulat ng agency ay yung pare-pareha sila sa edad, sa experience. Kung halimbawa, 2 years o katulang experience, hindi, nakadepende po sa agency yan. Anong category ang hinahanap nila. Sa pag-share ni Kuya ng naging trabaho niya dito sa Japan, ito po ay ginagawa namin para yung mga nangangarap na yung mga Pilipino nangangarap na gustong mag-Japan at paano makatulong po kami. Sa lahat ng nagastos mo, papeles, medical, pamasahe, pagkain, pag-aaral ng Nihongo, tirahan, food and lodging sa Manila, magbigay tayo ng estimation na halaga kung magkano yung nagastos mo hanggang sa makatungtong ka dito sa Japan. So, bali, ang nagastos ko po ay nasa umabot ng 100 maybe. 100,000. Lalong-lalo po pag pamilyadong tao ka, mas malaki o higit pa. Yun. 100 to 120,000 siguro. Kasi, yes. Way back 2021 ako noon. So, talagang pumalo din ako ng medyo ganong kalaki. Kasi nga, iba yung gastos sa Manila, iba yung gastos sa probinsya. Yes. Kaya yung mga nagtatanong kung ba't ganong kalaki, so, kasi kailangan nating tumira sa Maynila. Kailangan nating kumain. Yes. Kailangan natin magbayad ng tirahan. Yes. Diba? Yung araw-araw pamasahe, araw-araw. Nandun na po lahat yung sinabi na amount ni Kuya. So, estimation lang po yun na 100 to 100, siguro 120, 130. So, bali hindi po kasama doon ang pag-aaral lang ng kasi po, sagot po ng employee. Bali yung solder nyo lang po doon, pagkain, tubig, kuryente, bahay, at mga gagamitin sa school. Pang-araw-araw na ayun. Inulit po ni Kuya na yung kanyang parang placement fee, kung tawagin placement fee, wala pong placement fee, libre po yung kanyang pag-aaral ni Honggo. Ang sagot lang, yung bahay, tubig, tirahan, lahat na, basta pang sarili. Pero yung placement fee, wala po. Yung sa school, mga supply, yung mga gagamitin sa school, sa'yo din. Yes. 3 beses ka sumalang na sa interview, tapos hindi ka na-select sa pangalawa. Yes. Ay, pangalawa, yes. Yung pangatlo. Yes. Ano yung naging, siyempre kasi
kadalasan pagka una, pangalawa, gagastos ka, bawa ng pag-asa, ano yung magiging motivasyon mo para ipagpatuloy ito pag-Japan? So kaya ko po pinagpatuloy yung pag-apply dito. Na-experience ko yung hirap sa Pilipinas. Darating yung time na mayroong emergency, walang makuha, walang mautangan, kailangan malaking panggastos. Kaya naisipan ko rin kung mag-apply dito sa Japan. Tawa naman po ng Diyos, yun. Na-select tayo, na-reserve hanggang sa nagdire-diretso, hindi po nag-back out. Huwag lang po tayo mag-back out. Kahit mahirap yung Nihongo, aral lang ng aral, pasok, hanggang sa makaalis. Yung nga, speaking of Nihongo, marami nagsasabi na, mag-aaral pa ng Nihongo, kahirap-hirap mag-aaral ng Nihongo. Ano masasabi sa mga ganun yung nagiging mindset ng mga gusto mag-apply dito na nawawalang gana dahil sa pag-aaral ng Nihongo? Kailangan ba natin mag-aaral ng Nihongo ka talaga kasi? Yes, minasang sa totoo lang po, kailangan po dito unang-una communication. Lalong-lalo na sa hapon na makakasama mo sa trabaho. Importante po talaga mag-aaral ng Nihongo. Kahit basic lang, barok-barok, basta nagkakaintindihan tayo, importante. Habang tumatagal ka naman po dito, matututo ka. Yun. Kumbaga, speaking of Nihongo, kagaya ng sinabi mo, yung katrabaho mo ay hapon. Yes, hapon. Ilan kayo? Bali, dalawa lang kami sa trabaho. Dalawa lang kayo? Oo. Ito yung mga kwento ha. Wala po tayong kasamang Pilipino. Wala tayong kasama mang Pilipino, sa ibang area din po sila. So pwede ba natin gamitin yung English na lang sa leader mo? Mga English na maliliit lang, mga small English lang. Talagang hindi Oo, mahirap talaga. Ayan, ito mga kwento ang disadvantage at advantage ng nag-aaral ng Nihongo. Pagka hindi ko ay pasaway at ang natsyamba mo kagaya sa sitwasyon ni Kuya na kayong dalawa lang, wala kang mapagtatanungan ng ibang kasama mo, senpai mo, nakasama mo sa trabaho, manonotios ka kundi talagang mag-aaral ka ng Nihongo. Kaya kayong mga nag-aaral ng Nihongo o mag-aaral ka ng Nihongo, pagbutihin nyo. Para din po sa inyo yan kasi yan lang ang magiging sandata nyo rito pag nagpunta na kayo ng Japan. Yan lang ang paraan natin para makapag-communicate sa mga katrabaho nating hapon. Balik ka sa trabaho mo, ang experience mo? Bali, ang trabaho po dito sa lupa, nagbubutas po kami. Kumuha kami ng mga sample ng lupa. Tapos? Kasi po, dito sa Japan, pag wala kang soil sample test yung mga requirement, hindi ka rin magtayo ng mga struktura or bahay. Kailangan po kasi yung record ng lupa sa ilalim. So medyo masailan pala yung napasok mong trabaho. Saka mabigat po. Mabigat. So yung sa wheel drilling, nabanggit mo mabigat. Paano mo sabing mabigat ang trabaho ng wheel drilling dito sa Japan? Kasi po, bali ang trabaho po namin sa field. Kung saan po kami bumabayaran ng mga 2 oras, 4 na oras, minsan malalayo. Sa bundok, sa kapatagan, minsan dagat. Bali ang trabaho, malamig sa labas, nag-i-snow. Umulan, uminit, tuloy ang trabaho. Wala kang pipiliin oras, wala kang tatanggihan oras? Wala. Kahit sa panahon, walang pipiliin. Basta ikaw ay naka-schedule, kahit na mag-i-snow, napainit, umuulan, diretso ka. Yes. Hindi ko masabing medyo mahirap, talagang mahirap po sa gala. Kaya ba mga kwento ko halimbawa na mapupuntahan nyo, wala kang pinipiling panahon at papapasukin kayo ng inyong mga bisor sa trabaho, alam ba pupunta ka sa labas na nag-i-snow, na maghuhukay ng lupa, masasabi ko talagang mabigat. Mabigat. Hindi kagaya ng mga nasa loob ng company, mas may bubong, nakasilong. Oo nga, yung nakasafe ka mo, maulan, maaraw, may snow, nasa loob mo. Ayun naman talagang pagkakaiba ng sa safe ka na company, sa labas. Construction ba? Yes. Kapatid ng construction yung under ng construction. Ayun. Ito mga kwento, kapag halimbawa na nasa loob kayo ng company talagang masasabi ko na safe kayo. Hindi kagaya ng sa trabaho ni Kuya, talagang mabigat. Delikado pa. So, kailangan ang experience mo sa 2 years pataas. Yes. So, kailangan pagka gusto nyo mag-apply ng wheel drilling, 2 years pataas, mas maganda kung may 2 years. Mas maganda. Mas mataas yung experience. Mas malaki chance po mapili ng mga Nung interview ka, Idol, kung maalala mo pa, ano yung naitanong sa'yo nung na-interview ka? So, bali, pagdating po ng interview, nag-research muna po ako sa computer, sa YouTube, kung ang ibig sabihin ng kategory ko o yung papasok kong trabaho para may idea po tayo. Pagdating ng actual interview, at least makakasagot tayo ng maganda. So, kailangan importante talaga yung nag-research. Yes, importante yun. So, sa skill test, trade test,
So bali trade test, wala po kaming trade test no, kasi hindi katulad ng scaffolding, welder, steelman, trade test kasi may space. Minsan kasi sa lupa, wala kaming machine. So kumbaga, nagbase sila sa experience mo sa resume mo. Oo, saka sa interview. Sa interview. So doon mo sila, magaling mo. Ano naman ang masarap sa pagiging wheel drilling na trabaho? So bali... sa sahod. Sahod lang. Yung sahod, pagdating ng sahod, yun. Yun lang masarap. Masarap sa una. Dadaan sa kamay mo, tapos wala na, bayad utang, budget mo lang, yun. Tapos kinakastasan pa po tayo dito sa bahay, tubig, kuryente, wifi, yun. Meron kayong bonus sa doon? Bonus? So, bali ngayon wala pa akong bonus kasi bago pa lang po ako. Pero meron daw kayong bonus? Yes, meron. Magkano naging bonus daw? Depende, hindi ko pa nasusubukan eh. Depende po sa mga kasama mo kung magkano binibigay na bonus. Sa trabaho mo, Idol, ano yung importante na dapat mong pag-aralan ng dire-diretso para hindi ka iwasan mo yung mga sigawan, mapagalitan? Importante po. Ano yung mga alam mo? Importante po natin pag-aralan yung mga gamit sa trabaho. Saka yung mga utos at mga salita nila, saka yung sasabihin ng utos. Dapat po alam natin lahat yun, saka yung mga gamit sa trabaho para di tayo nalilito. At least alam natin lahat ng ating gagawin. Importante dapat yung mga gamit na araw-araw mo ginagamit, yes, makabisado mo sa Nihongo. Yes, araw-araw mo ginagawa, dapat kahit paano, araw-araw mong i-review para hindi mapagalitan. Paano kung magalit ang mga hapon? Sabi kasi nila, ang mga hapon daw sobrang magalit, talagang nanakit daw, sumisipa. Hindi naman po lahat. Depende po sa mga hapon. May mga hapon talagang ganun ang ugali, nananakit, naninipa, naninigaw. Ang sa atin na lang, habaan na lang po natin ang ating pasensya hanggang matapos ang ating kontrata, ganun lang po. Yun. Pag lang po tayo makipag-away, manakit. Kasi po dito, once nananakit ka, nanuntok ka, nakadiskrasya ka, pag hindi po kulong, magbabayad ka pa. Tapos pauwiin ka pa po. Tama yun. Nasubukan mo ba bang masigawan, mamura? Oo, naranasan ko na po yan, yung sinisigawan, paano sinasabi, kahit di mo medyo nagkaintindihan, ramdam po na pinapagalitan ko. Masakit kasi nga, hindi tayo ganun kagaling maglinggo, kailangan talaga natin mag-aral. Importante yung kasi talagang yun ang tutulong sa'yo no? Walang ibang tutulong sa inyo ng mga kwento, yun lang bukod tanong ni Hongo. Kundi sarili mo lang makakatulong sa inyo. Kung halimbawa pero kung sa pakikisama naman ang mga Japanese, musta? Yung bang sa mga happy-happy, kasi kumakain ka, nakikisabay din ba yung mga Japanese pagkain, gano'n? Sa inyo? Depende. Hindi naman pare-pares kasi. Hindi pare-pares, May mga Japanese talaga na, kagaya sa amin, yung mga kasama namin mga Hapon, minsan lumalabas kami, kumakain sa labas, nagja-jamming din. Kung halimbawa na mapupunta kayo dito sa Japan, huwag niyong iisipin lahat ng ugali ng mga Japanese ay pare-parehas. Yes. Parang Pilipino din, di ba? Yes, may mga mababait, may mga... Hindi mabait. Kung ganun din. Kung sa atin, may mga ganung tao, dito rin po sa Japan, may ganun din po yung mga Japanese. Ano masabi mo sa Japan Idol? Maayos, ano bang... So, bali dito po sa Japan, mahirap lang pag mamimili, lalayo ng tindahan, nakabike, di ka po katulad sa atin, paglabas mo tindahan na. So po dito, walang mga tambay. Yung maliwalas, malinis yung... Maliwalas, safe, no? Safe, maliwalas, malinis. Talagang makikita kong kakaiba atin sa Pinas, no? Kung okay lang sa'yo, kung mag-share natin kung sa pagiging wheel drilling, yung naging trabaho mo, so magkano yung parang estimation mo na malinis? Pwede mong ipadala sa Pilipinas, labas na yung bahay, labas na yung kuryente, labas na lahat. Yung pwede mong kayang ipadala sa Pilipinas. So, bali hindi po pare-press ang sahod namin eh. Depende po sa overtime yun, doon po binabahan sa overtime. Kung marami kang overtime, mas malaki ang sahod mo. Bali, nung unang buwan ko po dito, sumahod ako ng 18 lapad, 16 hanggang 17, mga ganyan po. So, matitiran lang ako po ng 5 lapad or 3 lapad, tapos pang-allowance, pang isang buwan. Yung matira, bayad utang padala sa Pinas. So, kaya natin magpadala ng 50,000? Kaya na. Kaya no. Kung meron kang chance, meron kang nagtatagong skill dyan, welder, scaffolding, kung anong skill. Under po kayo ng construction, kahit anong skill po na meron kayo, apply po kayo para try nyo, di ba? Try nyo kasi
malay nyo, bukas makalawa, bumalik yung palitan. Oo. Ay hindi lang 50, 60, 70, maaaring mag-start ka ng 70, 80, 90. Kapag lalo pag merong Sabado, merong overtime, pagka once na bumalik yung palitan, hopefully, by next month, o mas maganda kung bukas na, di ba? Yes. Eh, pagka gano'n, at sumasahod ka ng 18 o 19 o 20 na lapad, eh, papalok siguro ng 70, 80, kung gano'n. Kasi yung ibang kasamahan namin dito, pumapalo po talaga sila ng gano'ng kalak. Sa bahay, ikaw lang mag-isa rito. So, bali sa bahay po, solo lang po ako dito. Depende po sa company yun, ha. Kasi merong company na sa isang bahay, 3 kayo, 2. Buti din sa company namin, solo lang ako. Nabanggit mo kayo na idol yung sa... Ito mga kwento, no? Habang nagtatrabaho daw siya, meron ka nakikitang ginto? Yes, so minasang sa totoo lang, dito sa Japan, napakadami pong ginto. Kahit sa mga palayan, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim, napakadaming ginto. Lalo po sa mga ilog-ilog, sa mga bundok. Binibidyoan ko po yung mga ginto rito. Hindi nila pinapansin kasi yung ganun dito. Hindi po sila mahilig sila maliliit na bagay na pinagkakakitaan. Oo, kagaya sa atin na nagaganon sa tubig na. Oo, kahit maliit na bagay na pagkakakitaan. Dito po sa kanila, hindi po sila sanay sa mga ganung bagay na maliit na bagay kaya nang pagkakakitaan. Kagaya sa atin sa Pilipinas. So dito po minasang napakarami pong ginto kahit sa mga sapa-sapa. Oo, hindi pinapansin nila. Eh ako naman, kahit gusto ko pong kunin, wala akong time. Hindi ba? Pero bawal. Hindi naman bawal. Kaya lang talagang gugugol ka din na ng oras sa trabaho ka eh. Oo. Saka nakakaya din dun sa kasama mo. Nakikita rin na hapon yun. Oo, hindi nila pinapansin. Asa yung media dun? So, bali ito yung video natin. Kasi napal lang ako no? Oo. Grabe, daming ginto. Daming ginto. Siguro pag kayo napunta rin sa trabaho niya, tapos makikita niyo yung mga gold. Oo nga, no? Ito mga kwento. Ikaw pala siya kasi naka 916 siya eh. Ito yung ginto na nakikita niya. Oh. Ayun, no? Kita niyo, oh. Talagang kumikinang, ano? Dito, ang dami, oh. Oh? Kumikinang, oh, ang dami! Yan po, nangingitab. Puro gold po yan yung isang. Oh? Kada! Siguro pag sa atin sa Pilipinas yan, naku po. Ang kakagulo ng mga tao doon. Pagkakaguluhan yung gold na yun doon. So hindi mo siya pwede balikan na pupunta ka mo, bawal, no? Pwede naman, kung may sarili kang service. Malayo talaga, bundok talaga. Oo. Saan talaga, tingnan nyo mga kwento, yung pinakita sa ating nakikita niyang gold. Kung sa atin sa Pilipinas yun, talaga mauubos siya. Oo, ubos yun. Mauubos yan talaga. Isipin mo, talaga makikita mo sa lupa, yung kumikinang, ano? No, kahit sa ibabaw ng lupa, hindi nila pinapansin. Nakala mga glitters na durog yung gano'n. Dami talaga. Kaya pala napakayaman ng gold, ng Japan sa gold. Oo. Yung lalo yung... Kaya dito nagsimula yung Yamashita, yung hinahanap, matagal nang hinahanap. So, yung nga po yung na-share ni Kuya, yung experience sa pag-apply sa Japan. So, pakatapang sana, nagkaroon kayo ng idea. Ito, idol, huling mensahe mo sa mga taong hindi na-select, kagaya sa'yo, ang experience mo, tatlong dalawang beses ka hindi na-select, tapos yung pangatlo, hindi ka gumipap. So ano yung pinaka naging motivasyon mo para hindi ka bumipap sa pangarap na makapunta dito sa Japan? So, bali ang may papayo ko lang po sa inyo, kung sakaling hindi po kayo ma-select, huwag po kayong umasa sa isang kategory. Palipat-lipat po kayo ng kategory hanggang sa ma-select po kayo, huwag po kayong mawalang pag-asa. Tsaga lang po, yun lang po. Yun ang mga kwento, kagandang advice ni Kuya. Sa mga yung mga nawawalan ng pag-asa, ramdam namin kayo kasi hindi lang kayo, pati rin kami. Nung time na nag-apply din po kami, ganoon din po yung naramdaman namin na nare-reject, na nawawalan ng pag-asa. Pero nandiyan ka na eh, di ba? Nandiyan ka na, na-prepare mo na lahat. Isang hakbang na lang, makakapunta ka na. Kaya yung mga hindi nasiselect, huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Pasasan din ay makakapunta at makapunta nyo rin pangarap yung makapunta rin sa Japan at makapagtrabaho. So yung maraming salamat kay Idol. Salamat. Yes, yung kanyang naging experience. So yung mga gustong magtanong, mag-comment lang dyan sa ating comment section. And then kapag meron kayo itatanong at hindi ko masasagot, pupunta ko lang si Kuya dahil magkatabi lang kami ng apartment, ng building, ng kwarto. So pwede ko pong sagutin yung pwede nyo maitanong about sa drilling na trabaho dito sa Japan. Under po siya ng construction, yes. No?
So, yun po. Idol, baka meron kang gustong i-shoutout sa Juan. Shoutout nga po dyan sa mga taga Laguna. Hello po. Mayhay Laguna and Pangi Laguna. Pamilya na rin? Pangi Laguna and Mayhay Laguna. Hello po. Shoutout po sa inyo lahat yan. So, sa mga family kapapilya po niya, maraming salamat dahil pagbigay niya ako na may content ko siya, may share yung kanyang naging experience na pag-apply hanggang sa makatungtong dito sa Japan. So, paano? Salamat Idol. Sige, thank you. So, paano? Hanggang sa muli. Ako si Kuya Marvin at ito ang Margap Experience.